Mga kabida, makikita mo yung tapang po ng isang babae doon ho sa harap ng mga kongresista kung saan po ay hindi po niya kapanig po mga kabida. Yun po yung ginawa ho ni Congresswoman Drexy Cardema ng Duterte Youth Party List. Kagabi po, doon ho sa kanyang pahayag patungkol doon sa walang fairness at bias ho ng mga kongresista dyan ho sa Quad Committee, ano po mga kabida. Ang punto po niya doon is, kung nag-iimbestiga lang man itong Quadcom, ano po, bakit ho ang iniimbita ho nila yung mga nabiktima lang ho ng extrajudicial killing na sinasabi ho nila na walang kasalanan, hindi po addict, hindi pusher, ano po. Mga inosente daw, mga kabida. Bakit po hindi rin inimbita ng Quadcom yung mga nabiktima ho ng mga addict? Yung mga nirape po ng mga addict, mga kabida. Yung mga pinatay ho ng mga pulis ng mga addict. Yung kanilang pamilya, bakit ho hindi din inimbita? Bakit ho yung isang sector lang po na alam naman po natin mga kabida, natural, hindi talaga nila kiniklaim yun na sila po ay addict, sila po ay nasa illegal na droga, yung mga napatay, ano po, no? Naririnig lang po natin mga inosente, mga inosente. 'Di ba? Pakinggan ho natin itong matapang po na salita at pahayag po ni Congresswoman Drexy Cardema. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon . Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna.
Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Jesus Mariusep, mga kabida, sapul na sapul po. Yung pahayag ho ni Congresswoman Cardema, doon ho sa mga mambabatas parang sinakluban ho ng isang balding yelo yung mga mambabatas ho natin nung narinig po nila yung patama ho ni Congresswoman Cardema doon sa kanila, ano po, no? Mantakin yung mga kabida, ha? Ganito po. Dito mo makikita yung bias ho ng Quadcom, no? 'Di ba? Marami hong mga nabiktima itong mga adik. Yung sinasabi yung adik talaga. Okay? Kaya nga hindi ho nagsisisi yung iba, yung mga tao at maging yung mga local government chief po. Ito mga local government executive na inimplementa po itong war on drugs nung dating administrasyon, ano po, no? Dahil nakatulong yun sa kanila Malaking tulong yun sa kanila para ho ma-maintain nila yung peace and order at saka malinis yung kanilang syudad at yung kanilang LGU laban ho doon sa illegal drug activities, ano po, no? Isa na po yun si Congressman Richard Gomez po, mga kabida, ng Ormoc. Nung siya po ay mayor po ng Ormoc, inamin po niya na malaking tulong talaga itong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit hindi ho kinonsider? Alam naman po natin, mga kabida, maliit na sektor lang yung sinasabi ho nilang pinatay na mga abusadong pulis, yung mga inosente ho na sinasabi hong they were into drugs. Bakit ho pinatay yun? Maliit na porsyento lang yun. Kung ikumpara, mga kabida, doon ho sa nag-surrender, unang-una, millions yun yung sumurrender. Pangalawa, libo-libo yung naaresto ho ng mga pulis. Diba? Diba? Bakit ho hindi ho kinonsider yun? Bakit ho ginawa hong malaking istorya po itong sinasabi ho nilang killing fields po? Itong pinatay ho under o sa ilalim ho ng war on drugs. Kasi po, meron hong politika dyan. Yung ginawa ho ng Quad Committee, mga kabida, politically motivated yun. No? Kahit po itatanggihan, mga kabida, ng Quadcom, alam naman po natin yan Diba? Yung manner lang po ng pagtatanong ho ng mga mambabatas doon sa kanilang resource person, anong ibig sabihin doon, no? Diba? So, tama yun si Cardema Dapat naging patas yung Quadcom Kung inimbita nila yung mga nabiktima ho ng mga pulis na hindi ho adik, mga inosente po, dapat inimbita din, mga kabida, itong mga nabiktima ng adik. Yung adik talaga, yung pusher talaga, itong nirape po ng mga babae dahil ho sa droga, mga kabida, no po. Bakit hindi inimbita yung mga pamilya nito, no? Diba? So, yun, parang parang kumbaga isang larawan yun, mga kabida, kung gaano ka unfair at saka kabayas yung Quad Committee po, mga kabida, no? So, kudos doon kay Congresswoman
Drixie Cardema ng Duterte Youth Party List, mga kabida. Dahil nag-iisa lang po itong si Cardema na humarap doon sa mga mambabatas, yung mga veterano hong mga mambabatas. Pero nasabi ho niya yung kanyang piece loud and clear, mga kabida. 'Di ba? Loud and clear yung kanyang piece, nasabi ho niya kagabi. At congratulations po, Congresswoman Drixie Cardema. Dahil ho sa inyong ginawa, saludo po ako sa inyo, no? Marami hong bumilib doon kay Congresswoman Cardema po, mga kabida. Bihira lang po 'yun, no? Imagine, andoon ka sa harap ho ng mga kalaban, katabi mo yung mga kalaban mo, kaharap mo yung mga kalaban mo, hindi mo kapanig, nasabi mo 'yon. Pinamukha mo sa kanila na hindi yon tama yung kanilang ginagawa. Mali yon. May pagkukulang yung kanilang ginawa, mga kabida, no? So, yun po. Medyo emotional lang po ako ngayon, no? Audio Jungle.